ay patungkol sa isa sa mga central event sa Old Testament and one of the most dramatic providences of God in the entire redemptive history. Ito ang kauna-unahang Paskuwa o ang Passover. Naganap ito sa gabi ng ika-10 at huling plague na ipinadala ng Panginoon sa bayan ng Ehipto. Matatandaan natin na nagpadala ang Diyos ng series of judgments sa Egypt dahil sa patuloy na pagmamalupit at pag-aalipin ni Pharaoh sa mga itinuturing na tao ng Panginoon. Walang iba kundi ang bayan ng Israel. Nais kasi ng Diyos na mapalaya ang mga ito at makaalis sila ng Ehipto so that they will have the freedom to serve and worship Him in the wilderness. Pero we all know the story. Pharaoh kept hardening his heart at siya ang nagsisilbing malaking tinik para malayang makasamba ang mga tao ng Israel. At sa pagmamatigas niya niyang ito, magiging dahilan ito para pakawalan na ng Panginoon ang pinaka-severe at pinaka-devastating na plague sa lahat. Dahil this time, He is going to strike down all the firstborn in Egypt. Pupuksain ng Diyos ang lahat ng mga panganay na nasa lupain ng Ehipto. Pero hindi tulad ng mga naunang Siyam na salot na nakadirekta lang ito sa mga Egyptians. This plague was meant to be God's judgment to all sinners in the land. This time, God will be aiming at everyone. Damay-damay na aging Israelite or Egyptians. Yes, kahit maging mismo ang mga tao ng Israel were under the death sentence, hindi na sila exempted at malalantad na sila sa puot ng Panginoon. Bakit? Because despite the fact na sila ang taong pinili ng Diyos, ang katotohanan ay lubha pa rin silang makasalanan. In fact, they had been worshiping the false gods of Egypt. Kaya yung mga Israelites dito were just as guilty and as sinful ng mga Egyptians. Hindi sila mas better or mas mabuti kesa sa mga tiga-Ehipto. Yung punishment na ito is rightly earned by them because of their sins. Makikita natin that in this story, ang pinakamalaking problema ng Israel ay hindi yung safety nila from Pharaoh. Ang pinakamalaking problema nila ay ang kaligtasan nila mula mismo sa Diyos. Ngunit dahil mahabagin ang Panginoon, magbibigay siya ng probisyon at isang kaparaanan para sila ay maligtas sa nakaambang na panganib na ito. To escape the wrath of God, kailangan nilang tumalima sa ipag-uutos na sinalita ng Panginoon kay Aaron at kay Moses. Maliligtas umano sila sa pamamagitan ng pag-aalay ng isang paschal lamb o isang kordero na perpekto at walang kapintasan. Kailangan nila itong katayin without breaking its bones at ipahid yung dugo nito sa entrance ng kanilang sambahayan, maging sa paligid at sa haligi ng kanilang pintuan. At kung makikita umano ng Panginoon ang dugo na ito, kung nababalot na yung kanilang house ng blood of the Lamb, God will pass them by. Yes, kapag nakita na ng Diyos ang dugo ng korderong ito, lalampasan niya na ang mga ito at tuluyan ng maliligtas sila sa kamatayan. That's why tinawag itong Passover, because God passes over every home that is marked by the blood of the Lamb. Nangako ang Diyos na lalampasan niya ang bawat tahanan na mayroon ng marka ng dugo. Pero ngayong umaga, nais kong bigyan natin ng pansin ang naging tugon ng mga Israelita nang marinig nila yung pangakong pagliligtas ng Diyos. Ayon sa verse 27, and the people bowed their heads and worshiped. Doon naman sa verse 28, the people of Israel went and did so as the Lord had commanded Moses and Aaron, so they did. Sinasabi dito, tinanggap daw ng bayan ng Israel yung instruction with reverence and obedience. In fact, in that very moment
nagawa na nilang sumamba at sumunod sa Diyos. This promised deliverance is so great that it puts them into a posture of worship. Alam nyo, ito ay isa sa bilang na bilang at pambihirang pagkakataon na na-describe ang bayan ng Israel ng positibo. Ang mga tao na malimit dinedescribe as stiff-necked, faithless at idolatrous ay nagawang sumamba at sumunod sa kautusan ng Diyos. And take note, this worship and obedience occurs before their promised deliverance. Sumamba sila at sumunod sa Diyos although they were not yet delivered. This happened not after God had freed them, but before the fulfillment of the promise. Nagawa na nilang sambahin ng Diyos, wala pa man ang katuparan ng pangako nito. Alam nyo, kung talagang mapapansin lang natin dito, this is very ironic. Di ba? Kaya nga gusto ni Moses na makalaya ang Israel mula kay Pharaoh dahil ipinagbabawal at hindi nila masamba ang Diyos sa lupain ng Ehipto. Pero saan daw sila nag-worship dito? They worship right there sa Egypt mismo. Dahil sa promises ng Diyos, nagawa nila mag-worship in the very place kung saan pinagbabawal ang pagsamba nila. Dahil sa promise ng Diyos, nagawa nilang mag-worship even while they are still in slavery. Hindi na nila kinailangang magpunta pa sa wilderness para lang sumamba. Nagawa na nilang mag-worship right where they are. Ang nais kong makita natin ngayong umaga ay naging sapat yung salita at pangako ng Diyos para sumamba at sumunod sila sa Panginoon. Naging posible sa kanila ang pag-worship at pag-obey sa mga utos ng Diyos kahit tanging pangako at salita lamang ang pinanghahawakan nila. At alam niyo, itinuturo sa atin ito na kahit ano palang sirkumstansya natin o kalagayan natin sa buhay, mayroon tayong sapat na dahilan para sambahin at sundin ang kautusan ng Diyos. At dyan manggagaling yung mensahe natin ngayong umaga, that every believer has enough reasons to worship and obey the Lord, even if what they only have is the mere promise of God. Ang bawat mananampalataya ay may sapat na dahilan para sambahin at sundin ang kautusan ng Panginoon kahit tanging salita lamang ang kanilang pinanghahawakan. Kapatid, we always get this wrong. We are wrong all along. We think that the promise of God is not enough for us to worship Him. Di ba madalas we worship and obey God kapag na-fulfill niya na yung promises niya. We only worship God kapag nakita at nahawakan na natin yung ipinangako niya. We only obey Him pag natanggap na natin yung blessing niya. Kapag nasagot na niya yung mga panalangin natin. Aminin mo man o hindi, mas feel nating sambahin at sundin ng Diyos only after the fulfillment of His promises. Pero ipinakita sa atin ng text na ito na may sapat na rason ang bawat mananampalataya para sambahin ang Diyos kahit ang meron lang tayo ay tanging salita at pangako ng Panginoon. Ang problema sa atin, withhold natin ang worship at dinidelay natin ang obedience natin sa Diyos hanggat wala pa tayong nakikitang magandang rason to do so. Hindi tayo kontento to only have the promises of God. Kailangan natupad na para maging wholehearted at maging masigasig tayo sa pag-worship sa Kanya. Madalas para tayong mga kidnappers. Kinikidnap natin ang Diyos na hanggat hindi niya binibigay yung ransom, hindi rin natin magagawang sambahin siya ng taos-puso. And this has to stop right now. Panahon na para tanggapin natin na sa buhay Kristiyano, by faith ang lahat and not by sight. Kapatid, ito yung klase ng buhay na pinasok mo. Isang buhay ng pananampalataya. Kailangan mo magtiwala at sumunod sa Diyos kahit hindi malinaw sa iyo ang lahat. Yes, you will be disappointed many times sa Christian walk mo kung di mo paiiralin ang pananampalataya by faith talaga and not by sight. Dahil kung by sight,
Kailan mo pa i-worship ang Panginoon? Kapag nakuha mo na ang lahat na gusto mo? Kailan pa yun? Darating lagi ang mga Sabbaths, hindi mo mapipigilan. The Lord's Day will always come. Ipagpapaliban mo ba ang pagsamba at pagsunod sa Kanya? Kapatid, nakita natin, Israel was able to worship God while they were still in the slavery, while they are still being oppressed. Makikita natin dito, that's what the promise of God can do. It will make you worship sa mga hindi ideal na places. Ang pangako ng Diyos, it will make you obey Him sa mga hindi ideal na situation. And that means, as people of God, we can also worship God kahit we are still in pain and we are still suffering. We can also worship God even when we don't understand everything na nangyayari sa ating mga buhay, when everything doesn't make sense. As long as you have the promise of God, you have enough reason to fall down and sing praises to Him. Tandaan mo, in-spare ka na niya sa napakaraming plagues before. Hindi pa ba sapat yon para pagkatiwalaan mo siya this time? Again, yung mga Israelites na worship nila ang Diyos even when they are still in Egypt. Hindi na nila inintay na makarating pa sila sa wilderness. They worship right where they are. How about tayo? Where do we usually worship God? Kaya mo bang i-worship ang Diyos sa Egypt? O nag-iintay ka pang makarating sa wilderness? Let me ask you, where is God inviting you to worship Him right now? Kapatid, we can worship God right where we are. Even in the midst of your pain. Kahit hindi pa nare-resolba ang mga problema mo. Even if you feel hopeless, helpless, and exhausted, kahit sobrang down ka na, you can worship God right there. Nawa gamitin ng Diyos yung mensahe natin ngayong umaga para magkaroon tayo ng puso na sasamba at susunod sa Kanya kahit ang tanging pinangahawakan lang natin ay ang salita niya. And based on this passage, why can the people of God worship Him even when His promises remain unfulfilled? Well, makikita tayo dito, dalawang garantiya. There's a guaranteed safety from calamity and there's a guaranteed liberty from captivity. Safety from calamity sa verses 29 to 30. At midnight, the Lord struck down all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh, who sat on his throne, to the firstborn of the captive, who was in the dungeon, and all the firstborn of the livestock. And Pharaoh rose up in the night, he and all his servants, and all the Egyptians, and there was a great cry in Egypt, for there was not a house where someone was not dead. Well, mapapansin natin na walang nabanggit sa passage na nagkaroon ng death mula sa household ng mga Israelites. In fact, ayon sa verse 30, nung gabing yon, tanging si Pharaoh, kanyang mga servants at iba pang mga Egyptians yung gumising in terror because of the death ng kanilang firstborn child. Tanging sa Egyptian household lang nang galing yung alingaw-ngaw ng pagtangis at pag-iyak noong gabing yon sa Ehipto. Nangangahulugan lamang ito that because the Israelites followed the instructions of God, they were spared from the plague, gaya ng ipinangako ng Diyos. Dahil tunay ang salita ng Diyos that if they kill an unblemished lamb at pag pinahid nila yung dugo nito sa kanilang doorpost, ay tiyak na maliligtas sila. Naging tapat ang Diyos sa kanyang pangako that when He sees the blood, the angel of death will pass over their houses. And consequently, lahat ng sumunod ay naka-escape sa judgment. Masasabi natin na tama lang pala yung naging pagsamba at pagsunod ng mga Israelita sa Diyos prior pa man yung fulfillment ng promise niya. Dahil sigurado at tiyak na mapapangyari ang lahat ng ipinangako ng Diyos. Patunay ito na hindi pala masasayang yung pagsamba at yung pagsunod natin sa Kanya kahit tanging pangako lamang niya ang meron tayo. Dahil sa huli, ang salita at ang mga pangako niya, totoo, garantisado,
And it will always prove true in the end. And that is our point. Any prior act of faithfulness to God will not be in vain because His promises will always prove true in the end. Ang anumang matapat na paglilingkod na ginawa mo para sa Panginoon, bago pa man yung katuparan ng kanyang mga pangako ay hindi sayang dahil sigurado at mapangyayari ito sa huli. Huwag mong panghinayangan ang anumang bagay na ibinigay at inialay mo para sa Diyos dahil sa huli may katapatan ang lahat ng sinalita at ipinangako niya. Hindi sayang ang mga yan. You can never go wrong sa pag-obey sa Kanya. You are never early sa pag-worship sa Kanya. You can take God at His word. Tandaan natin, the promises of God are the surest thing in this world. Alam nyo, sa scripture, hindi tayo mauubusan ng example ng mga tao na inuna muna yung pagsunod sa Diyos bago nila nakamtan yung mga pangako ng Panginoon. We all know si Abraham. Nagawa niyang sundin muna ang utos ng Diyos na ialay ang kanyang anak na si Isaac dahil alam niyang tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Si Noah, sinunod niya muna ang Diyos at binuo muna niya yung ark kahit he had not seen yet yung flood. And then later on, tunay nga, naligtas sila gaya ng pinangako ng Diyos. Gusto ko lang makita natin dito, this has always been the case. This has been always the pattern. Madalas, you will be required by God to obey Him and step out of your faith before ma-fulfill yung mga promise niya. Pero huwag kang mag-alala. Kung ano man yung pinapagawa niya sa'yo, you can obey Him dahil surely mafu-fulfill ang kanyang pangako. Yes, God may pass over our sins, but He will not pass over our faithful deeds. Sinabi sa Hebrew, for God is not unjust so as to overlook your work and the love that you have shown for His name. Let me give you a challenge. Never make your worship and obedience to God conditional and dependent to your present circumstances in life, but to the faithfulness of God to His Word. Huwag mong ibase ang pagsamba at pagsunod mo sa Diyos sa kalagayan mo sa buhay, kundi sa katapatan ng Diyos sa Kanyang salita. Dahil alam natin na yung circumstance natin sa buhay, kung dyan natin idedepende ang pagsamba natin, well, we will not be able to worship Him the way He truly deserves. Diba? Maraming beses, wala ka sa mood. Hindi mo feel sumamba sa Kanya. Wala kang kagana-gana dahil may problema ka sa finances, perhaps meron kang conflict sa iyong kapatiran, surely hindi mo siya rightfully masasamba. Maraming beses, weak yung faith natin. Hindi pure yung motives natin. Marami tayong doubts at maapektuhan yung worship natin sa Diyos. Kung sa circumstances mo lang sa buhay, ibabase ang pagsamba mo sa Kanya, for sure, you will only worship Him when you are experiencing blessing and prosperity. Pero when you are facing terrible hardship and when suffering comes your way, hindi mo na siya gugustuhin sambahin. You will only worship as long as you feel that God is good to you. You will only worship when you feel good, when God is blessing you. Pero pag may problem na, wala na. Marahil ang marami sa atin iniisip they were excused to worship God when they are in a time of testing or trial. Kasi di ba, it is easy to praise the Lord. Madaling sumamba kapag okay ang lahat. Pero when life is hard, ang daling talikuran ng paglilingkod sa Kanya. Ang daling i-delay ng pagsamba sa Diyos. Pag afflicted ka, pag may karamdaman ka, may matinding problema, tingin mo excuse yon to worship Him. But definitely not. Let me remind you, Job was able to bless the name of the Lord even sa tindi ng pinagdadaanan niya. And that means you should also do that. While God is not changing your circumstances in life, you should worship Him. Oo, marami sa atin ngayon ang lumuluha. Pero iintayin mo pa bang mawala yung luha na yan
bago ka sumamba at sumunod sa Kanya? Maghihintay ka pa ba na malampasan mo muna yung pagsubok before you give the honor and fear that is due to His name? Di ba? During the hard times nga, dun mas sweeter and heartfelt yung pagsamba natin sa Kanya. Kaya we can praise God whatever season in life you may be in right now. Kapag ang providensiya ng Diyos ay dinidikdik ka sa lupa, if God presses you sa dust, sabi ni Spurgeon, let us learn to worship Him there. Matuto tayong sambahin ang Panginoon kahit nandun na tayo sa alikabok at nadidikdik na tayo sa dust. Kaya nga instead na pabago-bagong circumstances natin, idepende yung ating pagsamba, dapat sa sigurado at sa faithful na salita ng Diyos, dito natin iayon yung pagsunod natin. Dahil surely, pag dito natin ito dinepende, wala kang palalampasin na pagkakataon. Alam nyo, tulad ng Israel, hindi na dapat naging mahirap sa atin to worship and obey God. Kasi we always have the same experience with them. We also have the same promise ng deliverance and naranasan rin natin yung katapatan ng Diyos sa pangako niyang ito. Kasi di ba, tulad ng mga Israelites, minsan din tayong nalantad sa puot ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. We are all sinners in God's sight and we are deserving of death as the Egyptians and the Israelites. Dumating din yung isang gabi na hinog tayo sa galit ng Diyos. Tayo rin ay nakatakdang bisitahin ng Diyos at lipulin ng angel of death. Pero mahabagi ng Diyos at nangako siya na lalampasan niya tayo kapag may mark tayo ng blood of the Lamb. Ang pinagkaiba lang natin sa Israelites, it is God didn't ask us to provide for a Paschal lamb. He provided the lamb Himself. Hindi niya tayo pinaghanap. Siya yung mismong nagbigay. And that Passover lamb ay hindi isang literal na animal or beast. He was fully man and fully God. Yes, the Passover lamb points to Jesus Christ, the Lamb of God who takes away the sins of the world. He is the fulfillment of all that was foreshadowed sa first Passover na ito. Dahil katulad ng Passover lamb, siya rin ay perpekto, not stained by any sin or by any moral or spiritual imperfection. And like the Passover lamb, He was also slain for our sins. Tulad ng lamb dito, kinatay din siya at dumanak din ang kanyang dugo para sa atin. He had to die and shed His blood on the cross so that He may become our Passover lamb. His innocent blood was shed so that the judgment of God may pass over us para lampasan din tayo ng puot, galit, at hustisya ng Diyos. Nawa ma-realize natin yung katotohanan na kaya lang din tayo nilampasan ng puot at galit ng Diyos ay dahil may marka na tayo ng dugo. Nabalot lang talaga tayo ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya wala ni isang drop, ni isang atom or molecule ng puot ng Diyos ang dumampi sa mga balat natin ay dahil nakita niya na meron na tayong dugo ng Panginoong Jesus. Kaya nilampasan niya tayo dahil may nagbayad na para sa ating mga kasalanan. Kaya imbes na kamatayan at angel of death ang bumisita sa atin, ay ang biyaya ng Diyos. Isipin mo kung hindi namatay ang Panginoong Jesucristo sa atin, kung hindi tayo nabalot ng dugo, nakakatiyak ako na tayo ang unang-unang matutusta sa impyerno. Tayo ang unang papatayin dahil sa tindi ng ating mga kasalanan. Kaya lahat ito ituring mo na biyaya lang. Talagang kagandahang loob lang ng Diyos. Wala tayong ipagyayabang. Kasi kung ang Diyos, hindi niya tayo binigyan ng provision, ng isang escape para matakasan ang wrath niya, hindi ko na alam kung saan pa tayo pupulutin. Kung wala ang provision ng Diyos, kung walang nagsakripisyo ng kanyang buhay at dugo, every one of us sa loob ng worship hall na ito
will perish eternally at malalagay in the lake of fire and sulfur. Oo, in-spirit tayo ng Diyos tulad ng mga tiga-Israel, not because we are better than the Egyptians, but because there's a spotless lamb that died on our place. Ang Passover is a very beautiful picture of how the blood of Christ saved us. Pero alam niyo sa scripture, may isa pang synonym, yung salitang Passover. Sa Old Testament, ginagamit ito bilang panglalarawan sa isang ibon na tinatakpan ang kanyang mga anak. So it is parallel with the verbs to shield or to protect. Hindi lang ibig sabihin ng Passover ay nilampasan. So kung i-apply natin yung definition na ito sa nangganap na Passover, it will give us a picture na si God pala, during the Passover, hindi lang pala tayo niya nilampasan dahil may marka tayo ng dugo. He was standing at the front doors of the Israelite homes, and siya mismo, he's preventing the visitation of the angel of death. Kumbaga, hinaharangan niya yung household na yon para pumasok yung divine judgment. Hinarangan pala ng Diyos ng sarili niya mismo yung galit at kanyang paghuhukom. Nakatayo pala siya mismo dun sa pinto ng bawat tahanan na may marka ng dugo. Prinotektahan at shield niya ang mga Israelites mula sa kanyang sariling galit. Can you imagine that? And the same is true sa atin. Nung ibinagsak ng Diyos ang puot niya at galit nung gabing yon, hinarangan lang din ng Panginoong Jesus. Pinotektahan lang niya tayo. When He was hung on the cross, He was acting like a human shield. Siya yung nagpoprotekta sa atin para malampasan tayo ng puot ng Diyos. Yes, while it's true na nilampasan tayo, it's also true na may nagprotekta sa atin. May humarang, may pumagitna, may sumalo, may humalili, may nagdusa, at may namatay na for us para hindi na umabot sa atin yung galit ng Diyos. At ito ang Panginoong Hesukristo. Kaya from now on, every time you gaze at the cross, sa bawat pagkakataon na titingin ka sa krus, lagi mong palalahanan yung sarili mo that you should have been the ones who died on that cross, not Jesus. Tayo dapat ang napako sa krus. Dapat sa atin binuhos ang puot ng Diyos. Dapat tayo yung hinamak, tayo yung dinuraan, tayo yung binugbog, tayo yung nilatigo at puro latay. Dapat tayo yung sugatan, dapat tayo yung kinatay. Dapat tayo yung pinatungan ng tinik at nagbuhat ng mabigat na troso patungong Golgota. Imagine, para lang maligtas tayo, God also murdered His firstborn. Pinatay din niya ang kanyang panganay, ang kanyang nag-iisang anak, the Lord Jesus Christ. Because without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sins. Kaya kung wala ka pa kay Kristo, you don't need another lamb. You don't need another Passover. The lamb has been slain already. Ang kailangan mo lang, you have to be marked and covered by this blood. The only question is His blood applied to you? Are you covered by the blood of the lamb? Anytime from now, nakatakda ka na rin bisitahin ng angel of death, and you will be killed because of your sins. You must look on the lamb who was pierced and embrace Him by faith dahil siya lang ang nag-iisang proteksyon natin from God's wrath. At totoo yung sinabi ng Panginoon, when God sees the blood of Christ in you, sigurado, He will pass over you. And then secondly, liberty from captivity. Verses 31 to 32. Then He summoned Moses and Aaron by night and said, Up, go out from among my people, both you and the people of Israel, and go serve the Lord as you have said. Take your flocks and your herds, as you have said, and be gone, and bless me also. So, makikita natin dito that the 10th and the final plague
caused Pharaoh to set the Israelites free from slavery. After almost 430 years ng captivity, finally, pinalaya niya na ang Israel. At makikita natin sa verse 31, siya na mismo yung nag-plead. Siya na yung nagmakaawa kanila Moses at Aaron upang lisanin ang kanilang bayan. Ito yung nag-provoke sa kanya para i-lift yung restriction, this final plague. At tandaan natin that the freedom from Egypt, ang ibig sabihin nito is that they could worship God. They can go into the wilderness and serve God already. Dahil dito, malaya na nilang masasamba ang Panginoon. Gusto ko lang makita natin dito na gagawin pala ng Panginoon ang lahat just for us, just for His people to worship Him freely. God will come to deliver His people no matter how long they have been enslaved so that they can worship and serve the Lord. And that's our point. God will surely set His people free from anything that enslaving and preventing them to worship Him. Makakaasa ka that He will remove the bondage ng anumang pumipigil sa'yo para makapagsamba at makapaglingkod ka sa Panginoon. Dahil nais ng Diyos na ma-enjoy mo yung true spiritual freedom. Mas gusto ng Diyos na maging malaya ka kaysa sa kagustuhan mo na maging malaya ang sarili mo. Kaya kung ano man yung humahad lang sa taus-pusong pagsamba mo sa Diyos, tsak, nagagawa ng paraan ng Diyos para palayain ka dito. But let me ask you, do you have a Pharaoh in your life right now? Meron din bang someone sa buhay mo who stands between you and the will of God? Isang Pharaoh na nagsisilbing stumbling block for you to worship and obey God. Maybe it's not a person, but a situation or isang circumstances na umaalipin at pumipigil sa iyo sa pagsamba sa Kanya. What is that Pharaoh in your life right now? Baka ang iba sa atin, ang Pharaoh natin ngayon ay worldliness. Pagiging makamundo ang pumipigil sa atin para maglingkod sa Diyos. O baka ang Pharaoh natin ngayon ay yung pagiging ungrateful or yung pride o yung jealousy. Baka meron tayong ina-harbor na mga ganito that hinders our genuine worship sa Panginoon. O baka ang iba, ang Pharaoh mo ay yung guilt ng past sins mo. It held you back or minumulto ka pa rin ng nakaraan mong kasalanan. Kaya di mo masamba ang Diyos ng buong puso. O baka ang Pharaoh natin ngayon ay yung unrepentant heart natin. Baka may pinipet tayong mga kasalanan sa puso natin. Kaya hindi natin masamba ang Panginoon ng may kasigasigan. Tandaan mo, hindi mo talaga masasamba ang Diyos kung ganyan. Kasi we are either sinning or worshiping. Dalawa lang ang pwede nating gawin. There's no middle ground. Or baka lack of prayer ang Pharaoh mo ngayon because you stop praying to God for you to have a heart, a worshiping heart na captivated sa Panginoon. Tandaan natin, we should consciously pray for a worshiping heart kasi hindi natural sa atin ang magkaroon ng pusong ganito. O baka ang Pharaoh ng iba sa atin ngayon ay yung ill feelings and negative thoughts niya sa kanyang kapatiran. Kaya hindi ka makasamba ng maayos ngayon at shallow yung worship mo dahil meron kang tinatagong puot sa iyong puso. Pero ang maganda nito, ano pa man yan, kaya kang i-deliver ng Panginoon mula dyan. In fact, tayong mga mananampalataya, sino mang na kay Kristo, ay malaya na sa mga pharaohs ng buhay natin. We are free. The shackles of sin has been broken. Yan yung sinabi sa Galatians 5 verse 1. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Kapatid, we have been liberated by our King. Let us praise God for bringing us out of slavery. Pinalaya na tayo ng Diyos. Ang problema na lang is baka tayo na lang yung nagkukulong at nagkakandena sa ating mga sarili. Baka para tayong bilanggo na matagal nang nakabukas yung pinto ng rehas natin pero mas pinipili pa rin nating magkulong sa loob ng kulungan.
Napakalaking folly at misery kung ganyan. Kapatid, the door is long wide open. Step out of that cage. God took you out of Egypt. Get Egypt out of you. Let me give you a challenge. Emancipate yourself from anything that hinders your genuine worship to God. Again, pinalaya ka na ng Diyos. Baka ikaw na lang ang hindi nagpapalaya sa sarili mo. Palayain mo ang sarili mo sa anumang pumipigil sa iyo sa pagsamba sa Panginoon. Have the courage to step outside of that cage. Kalagin mo na yung kadena because we are all made to worship God. Worship is the reason for our existence. At mas pipiliin natin dapat na sambahin yung nagpalaya sa atin, kundi si Kristo. Sa Amerika, may isang prominent figure tulad ni Abraham Lincoln na naging instrumental para i-abolish ang slavery. At inisyu niya noong 1863 ang Emancipation Proclamation na nagdedeklara that all persons held as slaves shall be free. Pero bago pa man noon, merong isang story about Abraham Lincoln kung saan nagpunta daw siya sa isang slave block. At doon nakita niya ang isang young black girl na ino-auction para magawing slave. Sobrang naawa siya at nag-join siya doon sa bidding at nanalo siya. Nung na-purchase niya na yung slave, nagkaroon sila ng conversation with the young girl. Sinabi niya, she was free. Pero hindi makapaniwala yung babae. Sinabi niya, what does that mean? Sinabi ni Lincoln, it means you are free. Does that mean I can say whatever I want to say? Sabi ni Lincoln, yes, my dear. You can say whatever you want to say. Does that mean I can be whatever I want to be? Yes, you can be whatever you want to be. Does that mean I can go wherever I want to go? Sabi ni Lincoln, yes, you can go wherever you want to go. At hindi daw napigilan ng slave na umiyak. Naging sagot niya is, then I will go with you. Sasama ako sa iyo. Ang gusto ko lang makita natin dito, katulad nung young slave dito, we have been redeemed and set free. At dapat i-desire din natin na makasama natin kung sino yung nag-redeem sa atin. It is the Lord Jesus Christ. We are not redeemed by corruptible things, but the price is so high. Our eternal redemption cost too much that it had to be the blood of God's one and only begotten Son. Namatay si Kristo para matubos tayo. Namatay siya para palayain tayo. Ang gagawin na lang natin ay mabuhay at sambahin siya at sundin ang kalooban niya. By the grace of God, katulad ng slave na kausap ni Abraham Lincoln, let's choose to go with Christ. Let's choose to stay with the one who redeemed us. Well, as we end, makikita natin dito sa story na to, that it is the Passover lamb na nag-brought sa Israel to be out of Egypt. At ganoon din si Kristo. Siya din yung dahilan kung bakit makalaya tayo mula sa Ehipto natin when He was hung upon the tree and bare the sins of many. Siya yung ating greater exodus. Dahil kay Kristo, nakatakas, nalampasan, na protektahan tayo ng mga lubhang makasalanan, mga hindi karapat-dapat mula sa habag ng Panginoon. Pero pinagbayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan. As a conclusion, marahil may nagtatanong sa atin, how God can pass over human sin. Paano niya nilampasan yung ating mga kasalanan? Well, lagi nating tandaan, hindi niya nilampasan si Christ para malampasan niya tayo. The wrath and justice of God did not pass over His dear Son so that it might pass over us. Salamat kay Kristo. Let us pray. Our merciful Father, Panginoon, we cannot fathom, hindi namin maintindihan bakit naghabag ka sa mga tulad namin. Kami, mga worm,
Kami ay just as guilty as sinful katulad ng mga ibang tao. And yet, kami yung naging object ng pagmamahal at ng salvation mo. Lord, it would take eternity for us to understand bakit kami yung pinili mo. And it would also take eternity for us to fully understand yung love at yung biyaya mo sa amin, Panginoon. Lord, minurder mo kahit yung sarili mong firstborn just for us to be saved. Para lang malampasan mo kami. Hindi mo nilampasan si Kristo. What kind of love is this? What measure of love, Panginoon? Nawa, Lord, yung puso namin ay ma-dissolve in thankfulness at lagi naming i-resolve sa aming mga puso na i-worship ka because ito yung reason bakit kami nandito. It is our purpose for our existence, Panginoon. Bago kami maging employee, bago kami maging nanay o tatay, Lord, first and foremost, we are worshiper and we should give glory to your name. Nawa, Panginoon, nabigay namin ang glory na dapat sa iyong pangalan. We ask this in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.